Suporta si Vice President Sara Duterte sa kongresistang nagsabing nag-ugat ang mga gulo ngayon sa maaga niyang pag-ambisyong maging presidente. Giit ng bise, panalo na sana siya noong 2022 presidential elections kung hindi siya nagpaubaya sa iba. Nagbabalik si Dave Abuel. Maulan buong araw kaya mas kakaunti ang pumuntang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine sa ika-6 na araw ng kanilang kilos protesta. Pero iisa pa rin daw ang panawagan nila, itigil ang anila'y panggigipit kay VP Sara. Sa harap na lang ng katabing mall sila pinayagang magtipon-tipon dahil sa reklamong ingay. Pati kasi ang operasyon ng simbahan sa EDSA Shrine, apektado na. Nagmimisa kami, sila naman ay sumisigaw doon sa labas. Konti yung nagsisimba. Sa kabila niyan, pinasalamatan pa rin ni VP Sara ang mga taga-suporta niya sa EDSA Shrine. Sinagot din ng bise ang sinabi ni Congressman Jay Kong Hoon na nangyayari ang mga ganitong gulo dahil maaga siyang nag-ambisyong maging presidente. Pero sagot dyan ng pangalawang Pangulo, unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president. muli ring iginit ni VP Sara na pamumulitika lang ang ginagawa ngayon ng Kamara. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila. Una nang lumutang ang umano'y planong pagpapatalsik kay VP Sara. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang ayaw magpa-impeach sa kanyang bise. Kahit pinagmumura at pinagbantaan na siya kamakailan, never say never daw si PBBM sa posibilidad na magkaayos pa sila ni VP Sara. Nang matanong dyan ang bise, Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.